Isang itim na garbage bag ang aksidenteng nahila ng isang mangingisda sa karagatan ng Auckland. Pero nang buksan niya ito, isang bangkay ang bumungad sa loob. Walang ID, walang personal na gamit, at walang sino man ang nakakaalam kung sino ang biktima. Pero habang hinahanap ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan, isang nakakagimbal na sikreto ang unti-unting nabunyag. Noong March 12, 2024, nangingisda sa Harbour Bay, Hilagang Auckland ang isang matandang lalaki nang aksidenteng sumabit ang kanyang kawit sa isang malaking itim na garbage bag na palutang-lutang sa ibabaw ng dagat. Dahil sa pagtataka, binuksan niya ang garbage bag. Pero sa loob nito, isang bangkay ng tao ang kanyang nakita. Agad siyang nataranta at tumawag sa pulisya. Matapos matanggap ang report, mabilis na pumunta ang mga pulis sa lugar. Hinila nila sa pampang ang itim na garbage bag bago ito binuksan. Ang katawan ng biktima ay nakapulupot na parang nasa posisyon ng isang fetus. Buong katawan nito ay binalot ng tape at hindi lang iyon. Sa labas ng katawan, marami pang patong ng itim na garbage bag ang ginamit para balutin ito. Dahil maliit ang katawan ng biktima at nasa 1.6 meter lamang ang taas, unang hinala ng mga pulis na isa itong matandang babae na posibleng nasa pagitan ng 60 at 70 years old. Nang matagpuan ang katawan, suot ng biktima ang lumang style ng knitted vest. May nakalagay itong label na Huanya Knitted Garment Factory. Sa ibabang bahagi naman ng kanyang katawan, nakasuot siya ng asul na pajama pants na may heart-shape na disenyo. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nalaman nilang ang vest ay pangunahing ibinebenta sa Chinese market at halos imposibleng mabili ito sa Auckland. Dahil dito, pinaghinalaan nilang maaaring isang babaeng Chinese ang biktima at malaki rin ang posibilidad na isa siyang Chinese national. Naisip din ng pulisya na baka hindi pa matagal na nakarating sa Auckland ang biktima at hindi rin siya pamilyar sa lugar. Pero bukod sa damit na suot nito, may isa pang natuklasan ang mga pulis na mas lalong nagpalalim sa misteryo. Sadyang naglagay ang taong nagtapo ng katawan ng dalawang bag na kayang lagyan ng halos 10 kilo ng bigas sa loob ng garbage bag. Pero sa halip na bigas, pinuno niya ang mga bag ng mga piraso ng bato. Malamang ginawa niya ito para dagdagan ang bigat ng katawan at tuluyang lumubog sa ilalim ng dagat para hindi na ito matagpuan. Pero dahil sa mga bagay tulad ng agos ng dagat, kalaunan ay lumutang pa rin ang katawan sa ibabaw. At doon, aksidenteng natagpuan ito ng isang mangingisda. Sa kasamaang palad, wala pa rin nakitang identification documents o personal na gamit ang mga pulis sa lugar na maaaring makatulong sana para makilala ang biktima. Dahil kakaunti lamang ang mga taong karaniwang nakatira sa bahagi ng dagat kung saan natagpuan ang katawan, at wala ring naiulat na nawawalang tao na tumutugma sa itsura ng biktima, naging pinakamalaking problema ng mga pulis ang pagkilala sa kanya. Agad na ngang bumuo ang pulisya ng isang special na task force. Sinuri nila ang mga CCTV at surveillance footage mula sa mga kalapit na lugar. At isa-isa nilang ikinumpara ang mga katangian ng biktima sa mga missing person records. Pero matapos ang ilang rounds ng paghahambing, wala pa rin silang nakitang taong tumutugma sa biktima. Ang mas nakakapagtaka pa, parang hindi man lamang na-report ng pamilya ng biktima ang pagkawala niya sa pulisya. Dahil dito, lalo pang naging misteryoso ang kaso. Kalaunan, naglabas sa publiko ang pulisya ng mga larawan ng label sa vest at ng asul na pajama pants na suot ng biktima nang siya ay patayin. Umaasa silang maaaring may makakilala sa mga damit at makapagbigay ng mahalagang clue. Kasabay nito, hinikayat din ng pulisya ang mga residenteng nakatira malapit sa Harbour Bay na kusang magbigay ng mga CCTV footage mula sa kanilang bahay o sa kanilang mga negosyo. Umaasa silang may makukuhang footage ng mga kahinahinalang tao o sasakyan na maaaring nakunan ng kamera. Pero kahit malakas na nga ang panawagan ng pulisya sa publiko, wala pa rin sila nakuhang mahalagang clue.
Muli na naman ngang napunta sa dead end ang investigasyon. Ayon sa forensic examination report, maraming blunt force injury ang nakita sa ulo, mukha at mga braso ng biktima. Pero mas nakakagulat ang isa pa nila natuklasan. 27 kilo lamang ang timbang ng biktima nang siya ay mamatay. Sobrang payat nito at nangihina na ang kanyang katawan. At wala ring nakitang bakas ng pagkain sa kanyang tiyan. Dahil dito, hindi isinantabi ng forensic expert ang posibilidad na matagal na siyang inabuso habang nabubuhay pa. Posible ring umano'y sadyang nilimitahan ang pagkain na ibinibigay sa kanya dahil ilang araw nang nasa dagat ang katawan ng biktima at nagsisimula na itong mabulok. Maraming mahalagang ebidensya ang tuluyan na ngang nawala. Sa huli, hindi pa rin natukoy ng mga forensic expert ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at muli na namang nauwi sa dead end ang kaso. Hindi pa rin makumpirma ng mga pulis kung sino nga ba talaga ang biktima. Wala silang nakitang sapat na clue para matukoy kung sino ang suspect. Pero hindi sumuko ang Special Task Force. Paulit-ulit nilang binalikan ang lahat ng ebidensya. Maingat nilang sinuri at pinagkumpara ang bawat physical evidence na nakolekta nila mula sa crime scene. Umaasa silang may isang detalyeng hindi nila napansin nung una. At sa huli, nagbunga rin ang kailang pagsisikap. Ilang buwan matapos matagpuan ang bangkay, sa wakas ay nakakuha ang mga pulis ng isang malaking breakthrough. Isang clue na tuluyang magpapabago sa direksyon ng buong investigasyon. Sinimulan ng mga pulis na itrace ang serial number ng mga produktong nakalagay sa rice packaging bags na natagpuan nila sa loob ng garbage bag. At kalaunan, napunta ang kailang atensyon sa isang kahinahinalang lalaki. Ayon sa sales record ng isang lokal na supermarket, ilang araw bago mangyari ang insidente, may isang lalaking bumili ng 20 bag na puting bigas. Bawat isa ay may timbang na 10 kilo. Napakalaki ng dami nito para sa karaniwang pangangailangan ng isang pamilya. Dahil dito, agad itong napansin ng mga pulis. Sa pagsunod sa clue na ito, kalaunan ay nakumpirma rin ng mga pulis na ang bumili ng bigas ay isang 38 taong gulang na Chinese na lalaki na nagngangalang si Liu Kaoxiao na tatawagin nating Liu. Nakatira siya sa Orewa, Hilagang Auckland at 18 kilometro lamang ang layo ng lugar mula sa dagat kung saan natagpuan ang bangkay. Pero hindi lang iyon. Matapos suriin ang mga CCTV at iba pang kaugnay na impormasyon, may isa pa silang natuklasan. Sa mga araw bago matagpuan ang bangkay, ilang beses umanong nagmaneho si Liu malapit sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Para sa mga pulis, lubhang kahinahinala ang kanyang kilos. Matapos makalikom ng sapat na ebidensya, agad na naglabas ang pulisya ng arrest warrant para kay Liu. Naaresto siya sa Auckland Airport habang naghahanda na itong umalis ng bansa. Kasabay nito, inaresto rin ang kanyang asawang si Xiaolan Yue na pinaghihinala ang may kinalaman din sa krimen. Pagkatapos, hinalughog rin ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa. At batay nga sa mga physical evidence na nakita sa loob ng bahay, kasama ang resulta ng kailang follow-up investigation, sa wakas ay nakumpirma rin ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang babaeng natagpuan sa Harbor Bay ay ang 69 na taong gulang na si Wang Shulai. Si Wang Shulai ay isang Chinese national na ipinanganak sa Henan Island sa China. Ayon sa immigration records, dumating siya sa Auckland noong August 2023. Pumasok siya sa New Zealand gamit ang tourist visa. Sa investigasyon ng pulisya, nalaman rin nilang ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Wang Shulai sa Auckland ay upang makipagkita sa leader ng isang religious group. At ang leader na iyon ay walang iba kundi si Liu. Ayon sa mga ulat, bata pa lamang siya ay gusto na nga niyang sumikat. Mahilig siyang magpapansin at nais ngang makatanggap ng atensyon mula sa ibang tao. Nung teenager pa lamang siya, minsan na siyang lumabas sa stage ng China's Got Talent. Nag-audition siya dito at kumanta siya ng sarili niyang isinulat na kanta. Pero sa huli, hindi siya pinalad na makapasok sa susunod na round. Matapos mabigo sa talent show, nagtungo si Liu sa New Zealand upang maghanap ng mga bagong oportunidad. Doon, nagsimula siyang bumuo ng isang sagradong religious group na siya rin mismo ang kumukontrol.
Ginamit niya ang grupo upang makahikayat ng mga followers at unti-unting makuha ang personal na kapangyarihan at otoridad sa kanila. Itinaga niya ang kanyang asawang si Xiaolan Yue, ang 65 taong gulang niyang ama na nagngangalang si Liu Jingguo at ang 63 taong gulang niyang ina na si Li Xiuyun bilang mga pangunahing miyembro ng kailan grupo. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang responsibilidad sa pamamahala. Ang kanyang ina na may mahigit 30 taong karanasan na sa administrative work ang inatasan niyang magtala ng mga pisikal na kondisyon ng mga miyembro ng grupo. Sa ganitong paraan, nakabuo ang pamilya ng isang sistema na sama-sama nilang pinapatakbo. Ang mga miyembro ng grupo ay tinatawag si Liu na teacher, samantalang ang kanyang asawa ay tinatawag na queen. Madalas din sila mag-post sa mga overseas social media platform ng mga kantang siyang mismo ang sumusulat. Ginagamit niya ang mga ito upang ipakalat ang kanyang mga paniniwala at makahikayat ng mga bagong followers. Hinihikayat niya rin ang mga believers na manirahan sa sarili niyang bahay. Tinawag niya ang bahay na ito na The Palace. Bukod sa pamilya ni Liu, kabilang ang kanyang asawa, mga magulang at 4 na anak, may 5 pang babaeng galing sa China na nakatira sa loob ng bahay at halos pareho ang sitwasyon nila kay Wang Shulai. Lahat sila ay pumasok sa New Zealand gamit ang short-term visas at nananatili sila sa bansa kahit paso na ang kailang mga visa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, matapos dumating ni Wang Shulai sa Auckland noong August 2023, lumipat siya sa bahay ni Liu. Doon, halos tuluyan na nga siyang nahiwalay sa labas ng mundo kasama pa ang 5 babae. At sa loob ng bahay na iyon, lahat ng followers ay kailangang pumirma sa isang kontrata. Nakasaad dito na kailangan nilang sumunod sa mga namamahala sa grupo. Araw-araw, kailangan nga nilang gumawa ng mga gawaing bahay ayon sa mga patakaran. Kabilang dito ang paglalaba, pagluluto, pagtatanim ng gulay at pag-aalaga sa mga bata. Halos wala na silang kontrol sa sarili nilang buhay. Hindi rin sila basta-basta pinapayagang lumabas ng bahay. Bawat kilos nila ay minomonitor ni Liu ng kanyang asawa at ng kanyang mga magulang. Sa isinagawang search, nakakita ang mga pulis ng 6 na audio recording at napakaraming written notes sa laptop ni Liu. Detalyadong nakasulat at nakarecord sa mga materialis na ito ang buhay ng mga followers sa loob ng bahay at marami sa mga nilalaman nito ay talagang nakakagulat. Ipinapakita nito kung gaano kalala at hindi makatao ang sistemang ginagamit upang kontrolin ang mga taong nakatira roon. Ayon sa mga notes, noong March 5, 2024, isang linggo bago matagpuan ang bangkay ni Wang Shulai, sinubukan niyang umakyat sa pader at tumakas papunta sa bahay ng isang kapitbahay upang humingi ng tulong. Pero sa kasamaang palad, mabilis siyang nasundan at naibalik sa bahay ng iba pang mga followers. Tungkol sa pangyayaring ito, isinulat nga ito ni Liu sa kanyang notes. Nakalagay dito ang mga katagang, tumakas ang isang traidor at gusto niyang sirain ang bahay ng Diyos. Pagkatapos nito, iniutos niya ang matinding parusa para kay Wang Shulai. Kabilang dito ang paglilimita sa pagkain at tubig na ibinibigay sa kanya. Ipinakulong din si Wang Shulai sa loob ng bahay. Sa isa sa mga audio recording, narinig din ng mga pulis si Liu na nagsasabing nakahiga lang raw si Wang Shulai at hindi ito gumagalaw. Wala rin siyang kinakain. Ang hindi raw pagkain o pag-inom ng ilang araw ay hindi naman problema. Maliban na lamang raw kung sobrang lakas na masamang kaisipan sa loob niya at patayin niya ang kanyang sarili. Sa isa pang recording, sinabi naman ng ama ni Liu na mahirap raw bumili ng handcuff sa lugar. Agad namang nagbigay ng utos si Liu at sinabing maaaring gumamit na lamang ng wire upang gamiting pangtali sa kamay at paa ni Wang Shulai. Pero hindi pa roon natapos ang lahat. Nagreklamo rin si Liu na buong gabi raw umiiyak at sumisigaw si Wang Shulai. Dahil dito, inutusan niya ang iba na takpan ng tape ang bibig nito. Sinabi rin niya na kung patuloy pa rin itong gagawa ng ingay kahit nakatakip na ang bibig, dapat daw ay isiksik ang isang tuwalya sa loob nito. At kung hindi pa rin ito tumahimik, sinabi niyang dapat siyang ilagay sa loob ng maleta o isang malaking kahon para mabawasan ang ingay. Iginiit din ni Liu sa kanyang mga tagsunod na ginagawa niya lamang ang lahat ng ito upang protektahan ang bahay raw ng Diyos.
Tinawag niya rin itong isang lehitimong self-defense. Bukod pa rito, patuloy niyang minamanipula ang isip na iba pang mga followers. Inilarawan niya nga si Wang Shulai bilang isang parasite. Sinabi pa niya na natuyo at namatay ang mga gulay sa rooftop garden dahil naapektuhan raw umano ito ng masamang kaisipan ni Wang Shulai. Ginamit nga ni Liu ang ganitong mga paniniwala upang mabigyang katwiran ang pang-aabuso at ang mga parusang ginagawa nila kay Wang Shulai. Sa huli, namatay si Wang Shulai matapos ang matagal at hindi makataong pagtrato sa kanya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, agad na tinipon ni Liu ang kanyang pamilya at lahat ng mga followers para sa isang meeting. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa katawan na tinatawag nilang masamang tao. Sa meeting, may ilan pang nagmungkahi na sunugin na lamang ang katawan. May iba naman ang nagsabing dalhin ito sa isang malayong gubat at doon ilibing. Pero tinanggihan lahat ni Liu ang mga mungkahing ito. Ayon sa kanya, maaaring maglabas ng makapal na usok ang pagsusunog ng katawan at baka mapansin ito ng mga bumbero o pulis. Samantala, nag-aalala naman siya kung ililibing ang katawan sa gubat. Maaari rin itong matagpuan kalaunan. Hanggang maisa namang followers ang nagmungkahi na itapon na lamang ang katawan sa dagat. Doon sinabi ni Liu sa recording na ang ideyang ito ay naaayon nga raw sa plano ng Diyos. Kaya't sinunod ng grupo ang desisyong iyon at itinapon nila sa dagat ang katawan ni Wang Shulai. Pero hindi pa roon natapos ang mga ebidensyang natagpuan ng mga pulis. May isa pang recording na ginawa noong March 27, 2024. 2 linggo ito matapos matagpuan ang bangkay ni Wang Shulai. Sa recording, ipinaliwanag naman ni Liu sa kanyang pamilya at mga followers kung paano sila sasagot kapag dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Inutusan niya ang lahat na mag-ingat sa kailang mga sinasabi at kung tanungin daw sila ng mga pulis kung gaano nakatagal nakatira si Wang Shulai sa bahay, hindi nila dapat sabihin ang totoong sagot. Ang kailangan lamang daw nilang gawin ay patuloy na ngumiti. Naniniwala nga si Liu na habang mas maraming sinasabi ang isang tao, mas malaki raw ang posibilidad na may lumabas na hindi nagtutugma sa kanyang kwento. Pero kung nakangiti lamang sila, maaari raw silang mamukhang mabait at palakaibigan sa paningin ng mga pulis. At dahil dito, mas mababawasan ang hinala sa kanila. Binalaan din niya ang lahat na kapag may sinabi silang kahina-hinala at napansin ito ng mga pulis, maaari nga silang maaresto at makulong. Kalaunan, nang matrace ng mga pulis ang serial number ng mga packaging ng puting bigas at makarating sa kailang bahay, eksaktong sinunod ng mga followers ang bilin ni Liu. Iniwasan nila ang mga importanteng tanong at nagpanggap silang walang alam sa nangyari. Pero dahil nakakuha na ang mga pulis ng iba pang mahalagang ebidensya, hindi na nga ito nakaapekto sa takbo ng investigasyon. Dahil pasuna ang kailang mga visa at illegal na sila nananatili sa New Zealand, kalaunan ay ipinadeport ang mga followers pabalik ng China ayon sa batas. Samantala, may isang malaking tanong ang mga pulis. Bakit walang nag-report na nawawala si Wang Shulai kahit halos kalahating taon na siyang hindi nakikita? Sa investigasyon nga ng pulisya, lumabas na malaki ang kinalaman nito sa matagal ng problema sa relasyon ni Wang Shulai sa kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, may 3 anak na lalaki si Wang Shulai. Noon, nakatira siya kasama ang kanyang asawa at ang kanyang bunsong anak na si Wo Chunhong. Pero, hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Matapos makumpirma ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan, ang unang 2 taong kanilang kinontak ay ang 2 nakakatandang anak ni Wo Shulai na sina Wu Yinfen at Wu Yinzi. Pero nang malaman nila ang pagkamatay ng kailang ina, tila wala man lamang silang gaanong emosyon. Sinabi rin nilang matagal na nga silang walang kontak sa kailang ina. Ayon sa kanila, mula pa noong 2020 ay hindi na nga nila ito nakakausap at hindi rin nila alam na nakapunta na pala ito sa New Zealand. Sa huli, hiniling nila sa mga pulis na direktang kontakin ang kailang nakababatang kapatid na si Wo Chunhon. Pero nang ipaalam naman ng mga pulis kay Wo Chunhon at sa kanyang asawa ang pagkamatay ni Wang Shulai, wala rin silang ipinakitang malinaw na pagdadalamhati. Sa halip, nag-post pa si Wo Chunhon sa online at inakusahan ang Auckland Police na hindi raw patas ang paghawak sa kaso. Sinabi niya rin
na matagal nang mahina ang kalusugan ng kanyang ina at hiniling na lamang niya na matapos nga raw ang investigasyon ng mga pulis, sana raw ay ipakremit ang katawan ng kanyang ina at ikalat na lamang ang abo nito sa dagat. Sa puntong iyon, hindi pa rin nga matukoy ng pulis kung kailan at paanong eksaktong nakilala ni Wang Shulai si Liu. Hindi rin nila alam kung paano siya napasali sa grupo, pero may isang mahalagang detalye sila natuklasan. 10 taon bago ang insidente, nakapunta na pala si Liu sa Hainan Island sa China. At noong panahong iyon, si Wu Chunhong ang naging driver niya. Bukod pa rito, matapos matagpuan ang katawan ni Wang Shulai, si Liu mismo ang unang nakipag-ugnayan kay Wu Chunhong. Sa kanilang tawag, sinabi umano ni Liu na namatay na nga si Wang Shulai dahil daw naatake ito sa puso. Hiniling din niya na pumayag ang pamilya na ipakremate na ang katawan at ikalat ang abo nito sa dagat. Noong November 2024, opisyal ngang kinasuhan ng mga pulis si Liu, ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang. Kabilang nga sa mga ito ang kasong manslaughter, kidnapping, preventing the course of justice at improper disposal of the body. Inutusan ng korte ang 4 na manatili sa kustodiya habang hinihintay ang trial. Hindi rin sila pinayagan na makapagpiyansa. Noong June 2026, opisyal nang nagsimula ang pagdinig sa kaso sa Auckland High Court. Dahil sa nakakagimbal na mga detalye ng kaso, pati na rin sa mga aligasyon tungkol sa mga religious group at matagal na pang-aabuso, nakakuha ito ng malawak na atensyon sa publiko. Pero may isang bagay na ikinagulat ng marami. Wala na isa sa 4 na akusado ang kumuha ng abogado. Sa halip, pinili nilang sila mismo ang kumatawan sa kanilang sarili sa korte. Sa trial, isinumite ng prosekusyon bilang mahalagang ebidensya ang mga audio recording at ang mga notes na nakuha ng mga pulis mula sa bahay ni Liu. Sa kanyang mga notes, detalyado ngang isinulat ni Liu ang mga tinatawag niyang paglabag ni Wang Shulai. Kabilang dito ang pag-upo sa maling posisyon, sobrang tagal kumain, matagal na paggamit ng banyo at pag-upo sa sahig. Ayon sa prosekusyon, ipinakita ng mga records na sobrang higpit ng kontrol kay Wang Shulai sa loob ng bahay. Umabot ito sa puntong pati ang pinakasimpleng gawain sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay minomonitor na rin. Bukod pa rito, naglabas din ang prosekusyon ng ilang bagong photographs bilang ebidensya. Sa ilalim nga ng mga larawan, makikita si Wang Shulai na nakatayo sa living room kasama ang iba pang followers. Nakapila sila ayon sa mga patakaran ng grupo. Sa iba namang mga larawan, makikita siyang gumagawa ng gawain sa hardin. May isang larawan kung saan nakayuko siya sa lupa habang nagtatanim ng mga gulay. Sa isa pa, nakatayo siya sa tabi ng rooftop garden at tinutulungan ng isang babaeng nakatayo sa hagdan na maglipat ng tila mabigat na bag. Noong June 29, 2026, napatunayang guilty si Liu, ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang. Inanunsyo rin ng korte na ang pagbibigay ng sentensya sa 4 ay gaganapin sa pagsapit ng August 2026. Ang lahat ng 4 na sospek ay nananatiling nakakulong habang hinihintay nga nila ang pinal na desisyon ng korte. Pero sa buong trial, hindi man lamang nagpakita kailanman ang pamilya ni Wang Shulai. Samantala, habang inaayos ang mga bagay para sa katawan ni Wang Shulai, nakipag-ugnayan naman sa mga pulis ang kanyang panganay na anak na si Wu Yinfen. Sa huli, nagdesisyon nga silang ipakremate ang katawan ng kanyang ina sa Auckland dahil hindi raw kaya ng kailang pamilya ang gastos at pagpapalibing nito sa China. Hindi rin nila kayang bayaran ang travel expenses papuntang New Zealand. Dahil dito, hindi nila nagawang makita ng personal ang kailang ina sa huling pagkakataon. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.